Para po sa gusto ng handouts ay meron po sa likod. Ako po ay nag-provide para sa inyo kung gusto po ninyo. Mahina. Hindi kayo. Hindi. Ito, number 2. Number. Basta. So, siguro naman po hindi ko na kailangan ipakilala pa ang aking sarili sapagkat kilala niyo naman ako. Purihin po ang Diyos. Sa ating pong tema sa umagang ito, ang maling pagkilala sa Panginoong Jesucristo ay magdudulot ng hindi pagkaalam sa katotohanan. At sa bahaging yan, samahan niyo po muna akong muli sa pananalangin. Muli dakilang Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito sapagkat ang bawat isa na inyo pong tinahabagan ay idinako niyo sa lugaring ito upang tuparin ang inyo pong kalooban, ang sambahinda at pasalamatan sapagkat patuloy na hindi mo kami binibigo simula pa ng umpisa at hanggang ngayon, patuloy mong itinaparanas ang iyong walang hanggang kapangyarihan. At nawa po, tanggapin ninyo ang aming lubos sa pasasalamat at pagpupuri sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ulitin ko lamang po ang ating tema, ang maling pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay magdudulot ng hindi pagkaalam sa katotohanan. So, kung titignan po natin pangkaraniwan, kapag ka ini-endorso o ipinapakilala mo ang isang tao, sinasabi mo kung ano ang kanyang katangian, ano yung kanyang tinapos, ano yung kanyang narating, upang nang sa gayon ng mga tagapakinig ay makilala ng lubos ang taong nasa harapan nila. Now, sa pagkakataong yan, gayon din ang gustong mangyari ni Pablo, partikular na sa unang Timoteo chapter 1. Kapag binasa natin ang 1 Timothy chapter 1 verse 1 hanggang 4, sinasabi dito, nasa baba po yung Tagalog version, nasa taas yung English. Paul, an apostle of Christ Jesus, by command of God, our Savior, and of Christ Jesus, our hope, to Timothy, my true child, in the faith, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus, our Lord. Verse 3, as I urge you, when I was going to Macedonia, remain in Ephesus so that you may charge certain person not to teach any different doctrine. And verse 4, nor to devote themselves to myths and endless genealogies which promote speculation rather than the stewardship from God that is by faith. Sa verse 1, makikita ninyo yung pagpapakilala ni Paul at ang kanyang paraan ng pagpapakilala kay Kristo bilang Diyos, tagapagligtas, at gayon din ang pinagmumulan ng pag-asa. Well, ang 1 Timothy verse 1, chapter 1 verse 1 to 4, and ang buong bahaging iyan ay tumatalakay pagdating sa usapin ng mga bulaang tigapagturo sa iglesia sa Ephesus. O ito ay naglipana, maging marahil ay sa loob at sa labas ng iglesia ay merong kabulaanan na kumakalat. At sa verse 4, nililiwanag dyan na yung mga mitolohiya at yung walang hanggang pangalan at pagkakasunod-sunod ng lahi. Yun po yung ibig sabihin ng genealogies. Ang example na makikita nyo niyan sa Bagong Tipan ay ang Matthew chapter 1, verse 1 hanggang 17. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng salinlahi. At bago ako dumako doon, ang mismong text na ating pag-aaralan ay ang
1 Timothy chapter 1, verse 3. Wait lang, kung makikita niyo po dyan kung paano sinasabi ni Paul, again, babasahin ko sa English, meron pong Tagalog sa baba. I urge you when I was going to Macedonia, remain at Ephesus so that you may charge certain person not to teach any different doctrine. Sa panahong ito, si Pablo ay papunta ng Macedonia sapagkat sa Macedonia ay siya ay nagkaroon ng pangitain at gusto niyang pumunta sa Macedonia upang magbahagi ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo at iniwan niya si Timoteo sa iglesia sa Ephesus para magturo, mangaral sa mga mananampalataya doon at especially i-address ang mga nagtuturo ng mga maling teolohiya. At kung papansinin natin, pagdating sa verse 1, marahil ang tinutukoy ni Pablo na maling teolohiya ay ang maling pagkakilala kay Kristo. At yun ay dapat tignan at sawayin ni Timoteo. Pinatutungkulan rito ni Pablo ang ilang mga tao na nagtuturo ng mga maling doktrina. Kaya mapapansin nyo dyan, certain person, sawayin ang mga taong ito not to teach any different doctrine. Ito ay babala para sa mga tagapagturo at sa iglesia na maging mapagmasid sa mga mali. Sa 1 Timothy, tinawag ni Pablo ang church, the pillar and the buttress of the truth. Yan ay mababasa nyo sa 1 Timothy chapter 3, verse 15. If I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and the buttress of the truth. So, nililinaw ni Pablo na ang iglesia ang luklukan ng katotohanan, kung kaya dapat pag-ingatan at no wonder kung bakit si Pablo ay gayon na lamang mag-address sa mga maling katuruan pagdating sa usapin sa loob ng iglesia o sa labas man na lumalabag sa doktrina at sa pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo. Kaya kapag may maling mga turo, tinitignan ito ni Pablo bilang isang seryosong bagay. Sapagkat kapag mali ang pagkakilala kay Kristo, ang pundasyon ng kanyang kaligtasan, ay malaking posibilidad na mali na rin. Kung kaya dapat itong siya sa atin, kaya merong utos si Pablo kay Timothy sa verse 3 na kailangan niyang i-address. At sa bahagi niya, nais ko sa inyong ilapit ang maigsing mensahe na nais kong ipaabot. Si Kristo ang dapat maging dakila sa buhay ng bawat mananampalataya. Si Kristo ang maging sentro. Si Kristo ang dapat naluluwalhati sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi kung sino, sapagkat ang otoridad ng Kristo na ipinapakilala ni Pablo sa verse 1 ay dapat may pakita ng iglesia, ng tigapagturo at ng mga mananampalataya. Hindi si Pablo ang may otoridad, kundi ang Kristo. At dapat ang Kristo ang mabigyan ng luwalhati, hindi ang tao. Ito ay binabanggit ni Pablo sa verse 1 upang sabihin na si Kristo ang tanging otoridad. Walang iba kundi si Kristo. At gusto ko lamang bigyan ng diin yung ina-address si Pablo na dalawang false teaching o maling katuruan pagdating sa verse 4, yung mga metolohiya at yung walang hanggang pagkakasunod-sunod ng pangalan. Well, sa unang panahon, sa kasaysayan, sila ang mga inventor, lalo na pagdating sa Roma,
may kinikilalang mga Diyos na hindi tumutukoy kay Kristo. At marahil isa yon sa lumalaganap pagdating sa Ephesus na kung saan maging ang mga mananampalataya ay ito ay natatangkilik. At pagdating naman doon sa pangalawang magkukos ng distortion, pagdating sa mabuting balita ng Panginoong Jesucristo, yung walang hanggang pagbanggit ng mga pangalan, at marahil pagdating sa walang hanggang pagbanggit ng pangalan, tumutukoy din ito sa sa Mateo chapter 1. Kung babasahin sa verse 1, sinabi doon, anak ni David, ang tinutukoy doon ay ang Panginoong Jesucristo. At marahil ito ay tumutukoy sa dalawang kobenante na tinatawag na Davidic Covenant and the Abrahamic Covenant. Ang pagkakasunod-sunod. At technically, pagdating sa lineage ni David, kinukwestiyon ang pagiging hari ng Panginoong Jesucristo. Dahil sa bagay na iyan, dahil kaya marahil tinitignan nila ang pangalan upang tignan sa nagmula ang Kristo, ano ang kanyang pinanggalingan. Dahil doon siya hahatulan ng marami. Kung siya ay nanggaling sa payat na pamumuhay, hindi siya pwedeng mag-angkin na siya ay hari. Yan ay matinding kaguluhan pagdating sa salita ng Diyos. Dahil meron tinatawag na threefold offices of Christ. At hindi pwedeng sabihin three offices, but threefold offices of Christ. Ang pagkapropeta, ang pagiging hari, at ang sumunod ay ang pagiging pari. O ang pagkakasunod-sunod ay ang pagiging propeta, pagiging pari, at ang pagiging hari. Iyan ay ginampanang trabaho ng Panginoong Jesucristo. Kaya't napaka-importante na tandaan sapagkat kung hindi makikilala ng mabuti ang Kristo, kilala mo lamang siya bilang sinasabi mong tagapagligtas, pero hindi mo alam kung ano yung lalim ng kanyang ginampanan, marahil isa ka rin sa mabilis na matangay ng mga naglipa ng maling katuruan kung walang malalim na pundasyon ng pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo. So, that's why we must understand kung sino si Kristo. At siguro, para sa ilan, ay naririndi. Bakit parating kailangan may pangaral ang Kristo? Bakit kailangan laging banggitin ang Kristo? Hayaan ninyong ulitin kong muli. Sinasabi ni Pablo, si Kristo ang otoridad, si Kristo ang dapat mahayag, hindi kung sinong tao. Dahil si Kristo ang kailangan, hindi ang ating mga sarili. Kaya sa bahagi niyan ay nais ko sa inyong banggitin ang aking unang punto, Christ must be exalted. Si Kristo ay dapat mataas sa buhay ng mga mananampalataya. Sa bawat sulat ni Pablo, pinapakilala niya ang pinagmumulan ng kaligtasan at ng lahat ay ang Panginoong Jesucristo. Ang proklamasyon ng pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo ay dapat may pakilala sa pamamagitan ng mabuting balita. Now, hindi ka lang nagpapahayag ng mabuting balita. Take note, mga kapatid. Maraming tao ang gusto ng kaligtasan pero ayaw ng tagapagligtas. Maraming tao gustong maligtas pero ayaw kilalanin sino ang nagliligtas. Well, in fact, until now sa Israel ay ganon. Ang mga Hudyo, karamihan sa mga Hudyo gusto ng tagapagligtas pero hindi kinikilala kung sino ang tagapagligtas. Ibinigay na ang Misaya. Tapos na ang inaantay nilang pangako, pero ayaw nilang kilalanin ito. Maraming ganon. Kung kaya't dapat natin tignan ang mga bahaging ito. Ang pagbabahagi ng katotohanan ay tungkulin ng mga mananampalataya upang ang mga maling katuruan
ay mapaglabanan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos ay ibinabahagi mo din ang kanyang teolohiya. Hindi mo lang sinasabi na ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mahabagin, bagkus pinapakita mo sa iyong binabahaginan sino ang Diyos at kung gaano siya kagalit sa kasalanan, upang nang sa gayon mamulat ang isang taong makasalanan. Gaano kadakila ang Diyos, gaano kabuti ang Diyos sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan. At dapat siya ang nasa kalagayan ng kaparusahan, pero ang Kristo ang umako. At dapat mong ipakilala sa kanya ang Kristo. At ito ay hindi makukuha ng isang upuan lamang. At I do believe na kapag ikaw ay nag-iibanghelyo, it takes time. Hindi yung para ka lang nagpahayag ng kung anong kwento at uuwi ka na sa inyo. And then sasabihin mo, bahala na ang Diyos sa kanya. Hindi mo naman siya naipakilala. So it takes time sapagkat hindi ka natatapos sa pagpapakilala kay Kristo na sabihin mo sa tao na gusto mo ba ng tagapagligtas. Sumampalataya ka sa Kanya at yun na yun, hindi ipakilala mo ang Kristo. Sino ang Kristo? At hindi ang ating sarili ang dapat may pakilala. Si Kristo dahil siyang otoridad ng tagapagligtas at ang pag-asa ng taong makasalanan. Hindi tayo. Well, marahil ay marami akong nakilalang tao na kapag ka nag-iibanghelyo, ang gusto nilang mangyari, ipakilala muna na sila ang may otoridad bago ipakilala ang Kristo. O ipakilala muna ang kanilang sarili. Ang tinutukoy ko, gusto nilang i-demonstrate sa napakaraming tao. Ako ay edukado para sa kanila, para magkaroon ng kapangyarihan ng Ebanghelyo, kailangan ko munang ipakilala ang sarili ko. Mali. Dahil ang salita mismo ng Diyos ay makapangyarihan na. Ang kailangan ay iproklama ang katotohanan at ang teolohiya patungkol sa Panginoong Jesucristo. Si Kristo ang kailangan, hindi tayo. Si Kristo ang nakapagbabago, hindi tayo. Ipahayag si Kristo, ito ang dapat na unang hakbang upang maiwasan ng mga maling katuruan at mga huwad na mga pagtuturo. Si Kristo ang dapat may pakilala. Ang kanyang pagiging Diyos, ang kanyang ginampanan. Dahil sa ating panahon, maraming ganoong klase ng tao na ipinapahayag na si Kristo ang tagapagligtas, pero hindi nila pinapahayag kung ano ang ginawang trabaho ng Kristo. Nagtatapos sila na si Kristo ay tagapagligtas. Nandoon na tayo, pero hindi lubos na ipapakilala ang Kristo. Kaya kapag ang mananampalataya ay nag-iibanghelyo, ipinapahayag niya rin ang pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo. Maraming tao ang gusto ng tagapagligtas o kaligtasan, pero marami sa kanila ay ayaw kay Kristo. At maraming ganon. Sa bundok, kung saan ako naroroon, may mga ganong klase ng teolohiya na kung saan ipinapakilala si Kristo bilang tagapagligtas, pero hindi kinikilala na si Kristo ay Diyos at kapantay ng Ama. At yan ay mali. Kapag mali ang iyong pagkaunawa sa Panginoong Jesucristo, ang ipinapahayag mong ebanghelyo ay mali din. At gayon din ang iyong pinapahayag na kaligtasan ay mas sigit na mali rin. Dahil lahat ay mali. Ang pundasyon ay mali. Kaya't kung hindi natin lubos na kilala ang Kristo at hindi na ipapakilala ng lubos ang Kristo at ikaw ay nag-iibanghelyo, ang iyong ibanghelyohan ay magkakaroon din ng maling pagkakilala. At diyan nagbubunga ang napakaraming maling
katuruan. Kapag ang kagaya ng aking binanggit, kapag ang mananampalataya ay nag-iibanghelyo, dapat din ay pinoproklama niya ang doktrina ng Panginoong Jesucristo. At isa sa mga kasaysayang evangelist o kilala din bilang isang tele-evangelist ay si Billy Graham, na kung saan sa kanyang ministeryo, sa kanyang, I think si Billy Graham ay tinutukoy din bilang isang revivalist. At sa dami ng kanyang ginawang ministeryo, marami siyang nabahaginan at sa kanyang panahon, maraming tao ang nakikinig sa kanya. At sa bawat proklamasyon niya ng salita ng Diyos, maraming nagsasabing dumarami ang nakakakilala. Well, hindi na ako magpapakalawig pa, pero sa kanyang ginagawa, may mga videos pa na mapapanood. Makikita mo kung paano niya pinapakilala ang teolohiya ng Panginoong Jesucristo. Now, dapat din tayong maging ganon bilang mga mananampalataya. Hindi natin kailangan maging revivalist sa ating panahon. Hindi natin kailangan gumawa ng kursada para sa mga bagay na yun. Ang dapat lang ay may pakita natin, may pakilala ang Kristo sa ating panahon, lalong-lalo na sapagkat sa ating panahon ay naglipa na ang maraming maling katuruan. Dapat makilala ang Kristo ng lubos at may pakilala ng lubos, at ang makakagawa lamang nun ay ang mga mananampalataya, sapagkat sila ay merong lubos na pagkakilala kay Kristo. Tiyakin ang bagay na iyan. At isa pa sa nag-iibanghelyo na sa kabila ng kanyang pag-iibanghelyo ay pinatay siya ng napakaraming tao. Ang sumunod dyan ay si Stephen. Mas maganda po basahin nyo yung buong Acts chapter 7 para malaman nyo yung kwento. Sinasabi doon, "Behold, I see the heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God, but they cried out with a loud voice and stopped their ears, rushed together at him. Then they cast him out of the city and stoned him." So pinatay nila si Stephen. Sa kabila ng pangangaral ni Stephen o ni Esteban ng mabuting balita, ang teolohiya patungkol kay Kristo, siya ay inilabas ng bayan at pinatay sa pamamagitan ng bato. Bakit? Dahil ang Israel ay gusto ng kaligtasan, pero ayaw nila kay Kristo. At si Kristo ang ipinapangaral ni Esteban. At dahil sa pangangaral kay Kristo, pinatay siya ng napakaraming tao. And isa doon sa mababanggit dyan, sa Acts chapter 7, nandoon si Saulo, na mas kilala natin sa ating panahon na si Pablo. Nasaksihan niya kung paano pinatay si Esteban. At yan ay makapagpapakita na sa nakita ni Pablo sa pangyayari kay Esteban, nakita niya na ngayon na siya ay mananampalataya. Ito ang buhay ng mananampalataya. Ang iproklama ang Kristo kahit sa pinakamahirap na sitwasyon o kalagayan ng kanyang buhay. And then to quote Raventura sa kanyang Equipped to Evangelize, a Biblical Foundation, sabi niya doon, "There is a great need for evangelism because the gospel is the only lasting, eternal remedy for the lost." Ito yung napakahalaga. Ito yung gamot. Ito yung kailangan ng taong makasalanan. Ang Ebanghelyo, at sinong tinutukoy ng Ebanghelyo? Ang Panginoong Jesucristo. At dapat nating tandaan, pag sinabing Panginoong Jesucristo, yung Jesus ay pangalan at ang Kristo hindi apelyido, iyon ay titulo. Ang Kristo, ang pagka-Kristo ay titulo. Ito ay isa sa kanyang ginampanang trabaho.
At dapat makita ng mga mananampalataya iyon. Hindi ka nagbabanggit ng Jesucristo na basta na lamang, kundi sa bawat pagbanggit ng Panginoong Jesucristo, binabanggit mo din ang kanyang ginampanang trabaho. Ang teolohiya ng Panginoong Jesucristo. Kaya't sa bahaging yan ay nais ko sa inyong sabihin ng isang hamon. Ang pagkilala sa Panginoong Jesucristo ang magtutuwid sa mga may maling kaisipan patungkol sa Kanya. Tanging sa pamamagitan lang din ng Kanyang salita, maitutuwid ang maling katuruan. Hindi ka magtataka sapagkat yun ang bilin ni Pablo kay Timoteo. Kaya siya iniwan sa Ephesus upang turuan ng mga taga-roon. At anong dapat niyang ituro? Tignan mo yung verse 1 kung paano binabanggit ni Pablo ang otoridad ng Kristo at sino ang Kristo. Sapagkat ang makapagtutuwid sa baluktot na kaisipan at pagkakilala ng tao kay Kristo ay walang iba kundi ang kanyang ebanghelyo. At kailangan ito, lalong-lalo na sa ating panahon. Tandaan natin, ang mga maling katuruan ay hindi lamang umiral sa sinaunang panahon, hanggang ngayon sa ating panahon, kinakaharap natin ito at dapat nating makita. Bilang iglesia, dapat nating makita ang mga maling katuruan upang nang sa gayon, huwag itong lumaganap. Mapanatili na tanging si Kristo lamang ang naitataas. At para mangyari yun, killing the false teaching by the true teaching of Christ. Kailangan mong patayin ang maling katuruan at gamit mismo ang tamang katuruan patungkol sa Panginoong Jesucristo. Ang mga maling doktrina ay kumakalat na sa mga unang yugto ng buhay ng simbahan o ng iglesia. At ito ay isang paalaala na bawat panahon ang katotohanan ay hinahamon ng mga huwad. Sa kahit saang yugto ng panahon, sa kasaysayan, laging hinahamon ang katotohanan ng mabuting balita, ng salita ng Panginoong Jesucristo. At paano mo ito dedepensahan? Hindi natin kailangan makipagdebate. Ako personal ay ayaw natin nun. Dahil hindi yun nagkukos ng mabuti. Bagkos kinatitisuran tayo the moment na pumasok tayo sa ganoong bagay. Hindi para sukatin ang ating kaalaman. Hindi natin kailangang makipagdebate para sukatin ang ating kaalaman. Bagkus dapat natin malaman ang katotohanan upang madepensahan natin ang kapatiran at gayon din naman ang ating mismong pananampalataya at higit sa lahat, makahatak ng mga hindi mananampalataya na mayroong maling pagkaunawa kay Kristo. At kung titignan ninyo sa ating panahon, makikita ninyo na ang isa sa mga ipinoproklama ng karamihan, si Kristo ay pagmamahal, ang Diyos ay pagmamahal. Walang problema doon. Dahil ang Kristo naman talaga ay nagpapahayag ng pagmamahal. Pero may kulang. Hindi na ipapaliwanag ang pag-ibig ng Diyos. Kung sinasabi mo lang na mahal ka ng Diyos sa taong makasalanan, pinapakain mo lamang rin ang kanyang mali kaisipan sapagkat hindi mo na ipapaliwanag ng lubos gaano katindi ang pag-ibig ng Diyos. At sa kanyang matinding pag-ibig, galit siya sa kasalanan. At dahil doon, dapat layuan ng tao ang kasalanan at mamuhay sa kabanalan. Kaya nga, sinasabi ni Pablo, para sa mga taong nakikinig, walang matuwid. Kung mga matwiran ka pa, wala nga eh. Walang matuwid. Wala kahit isa. Sapagkat gustong ipakita ni Pablo sa mga nakikinig ng mabuting balita na ang tanging matuwid
ay ang Kristo. At dapat kang makiisa kay Kristo. Sumampalataya, magsisi sa iyong kasalanan, talikdan ito, at mamuhay sang-ayon sa kanyang kalooban. Yun ang gustong ipangaral ng mga unang naging tagapagturo at partikular na ang mga apostol. Ang mamuhay kay Kristo. Tignan si Kristo bilang pinakadalisay at matuwid, at tayo ay dapat lumapit sa Kanya sapagkat Siya ang merong katwiran, tayo ay wala. At dahil sa Kanyang katwiran, kaya tayo nakalalapit sa Diyos. Kung wala ito, walang kasaysayan, kahit pa umiyak ang tao ng dugo, ang kaparusahan ng Diyos ay ipapataw pa rin. Well, hindi naman yun nawala. Ipapataw at ipapataw pa rin iyon ng Diyos. Now, kagaya ng binanggit ko kanina, the threefold offices of Christ, prophet, priest, and king. Yan ay marahil kinukwestiyon ng iba ang kanyang pagiging hari at gayon din ang kanyang pagiging pari, ang kanyang ginampanan at gayon din ang kanyang pagiging propeta ay kinukwestiyon ng ilan. Pero dapat nating maintindihan ang lahat ng bagay na ito ay ginampanan ni Kristo upang maging tagapamagitan ng taong makasalanan tungo sa Diyos na banal. Ang kanyang trabaho bilang pagiging pari ang naging dahilan kung bakit tayo ngayon ay malayang nakalalapit. Hindi na tayo namumuhay sa sinaunang panahon na tanging ang pari, ang punong pari, ang nakalalapit lamang sa Diyos. At kailangan pa ng handog, hindi na sapagkat ito ay ginampanan na ng Panginoong Jesucristo. Hinandog niya ang kanyang sarili. Siya ay namuhay ng perpekto, sinunod ang 10 utos na walang pagkakamali. Kaya't siya ay naging karapat-dapat upang maging handog dahil sa kanyang perpektong pagsunod. At wala kang dapat maging question doon dahil yun si Kristo ang kanyang ginampanang trabaho. At sa kanyang pagiging pare, kung babasahin mo ang John chapter 17, ang kanyang pagiging tagapamagitan, maging sa pananalangin ay nananatili. Yan ay napakahalaga para sa atin. Hindi tayo nakalalapit sa Diyos dahil meron tayong sariling katwiran. Nakalalapit tayo sa Diyos dahil sa katwiran ng Kristo. Ang kanyang perpektong ginampanang trabaho, ang pagiging tagapamagitan sa taong makasalanan at gayon din sa Diyos na banal. Hindi lamang siya naging pare, siya pa ay naging perpektong handog upang palubagin ang galit ng Amang lubos. Walang hanggan ng galit ng Diyos sa kasalanan. At dapat itong pagbayaran ng tao. At kung tutusin, walang taong karapat-dapat sa harapan ng Diyos sapagkat lahat ay makasalanan. Walang matuwid kahit isa. Kaya't sa perpektong pagsunod ng Panginoong Jesucristo at sa Kanya pang ginampanan bilang perpektong handog, hindi na tayo namumuhay sa sinaunang yugto ng kasaysayan na kailangan gumamit ng pare upang maging tagapamagitan. Ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang gumanap nito at wala ng iba. At pagdating sa pagiging hari, kung mamasdan ninyo kung paano kwestiyon ang pagiging hari ng Panginoong Jesucristo nung siya ay nasa lugar na ng paghihirap, kung paano siya pinapahiya. Ang taong ito ay nagsasabing siya ay hari ng mga Hudyo. Kung paano siya pinapahiya ng napakaraming tao. Now, dapat itong makita na ang kanyang ginampanang pagiging hari ay hindi pagiging hari
sa paningin ng ordinaryong mata. Ang kanyang ginampanang pagiging hari ay para sa lahat ng sumasampalataya sa kanya. Siya ang kinikilala. Ang kanyang otoridad at ang kanyang kapangyarihan ay mas masahol pa sa hari ng sanlibutan, kundi siya mismo ay higit sa mga haring ito. At dapat iyong makita ng mga mananampalataya ang doktrina ng pagiging Panginoon ng Kristo ang laging binabatikos ng mga bulaang tagapagturo. Manatili sa katotohanan kahit na sa pinakamahirap na kalagayan at manindigan sa katotohanan. Iyon ang tamang pagtugon ng mga mananampalataya upang maitaas ang Panginoong Jesucristo. Ang mananampalataya ay dapat manatili sa kanyang mga katuruan. Kapag ang isang tao ay lumalabas na sa katuruan ng salita ng Diyos o sa pagturo ng Biblia, doon na pumapasok ang maling pagkakilala. At hindi na ang Kristo ang kanyang naipapakilala, kundi marahil ang kanya ng sarili. Hindi sa espekulasyon, dapat nating sambahin ang Diyos at kilalanin sa pamamagitan ng kanyang salita at wala ng iba. Huwag mong subukang mag-ekspekula. Si Kristo ay mababasa sa Biblia. Si Kristo ay makikilala sa pamamagitan ng salita ng Diyos at wala ng iba. Huwag kang gumawa o huwag tayong gumawa ng sarili nating ebanghelyo. Hindi yan namamalayan ng maraming tao. Hindi rin yan namamalayan ng maraming mananampalataya na minsan sa kanyang pag-ibanghelyo, ang naipapakilala niya na ay ang kanyang sarili, hindi na ang Kristo. Hindi mo yung sinasadya, pero nangyayari. Subukan mong obserbahan ng iyong sarili. Kapag ikaw ay nagbabahagi, lalo na ang ipinapakilala mo, ang introduction mo, ay ikaw, ang iyong narrative. Take note mga kapatid, wala akong problema doon. Wala tayong problema sa edukasyon. Well, in fact, I admire ang mga taong maganda ang pinagtapusan. Mabuti yun. Gamitin natin sa kalooban ng Diyos. Pero ang hindi maganda, gamitin mo ito upang ipagyabang ang iyong sarili at saka mo isunod ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Iyon ay mali. Yun ay magdudulot ng kaguluhan. Huwag nating isipin na nagiging makapangyarihan ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo dahil sa ating katayuan. Ang ebanghelyo ng Kristo makapangyarihan na bago pa tayo. Bago pa natin maabot ang ating kagustuhan, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan na. At walang duda doon. Kaya dapat nating siyasatin, maging ang ating sarili, dahil baka hindi natin sinasadya, nauhulog din tayo sa mga ganoong katangian. Mali na ang pagpapakilala kay Kristo, ang naipapakilala na ay ang ating mga sarili. Sa ating panahon, maraming tagapagturo na hindi nila namamalayan na may mali sa kanilang mga katuruang ipinapangaral. Now, during 325, the Council of Nicaea, at isa sa mga kinundina ng Council of Nicaea ay si Arius. Si Arius ay nagpakilala na ang Kristo ay mababa kesa sa Ama. Ang Kristo ay hindi Diyos. Normal na tao na namumuhay ng banal. Iyon ang Kristo. Ang tanging banal ay ang Ama. Si Kristo ay hindi. At kinundina ito ng Council of Nicaea sa panahon ng 325. At ang pangunahing nagdulot ng kaguluhan sa mabuting balita ay si Arius. Kaya sa kanyang katuruan, ang tawag sa kanyang katuruan ay Arianism. And sa panahon natin, until now, ang Arianism ay nananatili. At makikita mo yun
I know na isang sekta na Arianism ang tinuturo. But kailangan natin itong layuan. Si Kristo ay hindi mababa sa Ama. Si Kristo ay kapantay ng kapangyarihan ng Ama. Pagdating doon sa tinutukoy ni Juan na ang salita ay nagkatawang tao, si Kristo ang tinutukoy nito. At ang kanyang kabanalan na para sa ibang eksplanasyon ay hinubad. Well, I prefer to say na concealment ang tawag, hindi hinubad, but conceal. Hindi inabandona, but conceal. Ibig sabihin, more theological term, itinago. Hindi hinubad, hindi tinanggal, hindi inabandona ang kanyang pagiging Diyos. Nanatili ang kanyang pagiging Diyos, pero kanyang itinago. Hindi niya ipinahayag ng biglaan. At ang nakakaunawa lamang ng kanyang pagiging Diyos ay ang mga taong lubos na nakakakilala sa Kanya. At kung titignan ninyo, pag binasa nyo ang pagkasunod-sunod ng aklat ng Bagong Tipan, ang dyablo, kilala siya ng dyablo, pero pinipigil niya. Anong dahilan? Gusto niyang mahayag ang kanyang pagiging Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa, at ang tanging makakakita nito ay ang mga taong sumasampalataya sa Kanya. Pero ang kanyang ginagawa, ang kanyang mga himala para sa mga taong walang pananampalataya ay ordinaryong mga bagay lamang, at nagdudulot pa ito ng maling katuruan sa kanila na ang Diyos ay naghihimala. Well, walang problema doon. I do believe na until now, ang Diyos ay naghihimala, pero hindi kagaya ng extreme belief ng ilan na kailangan mong pangalanan at angkinin mo at siguradong mapapasayo. Hindi ganon ang himala ng Diyos. Hindi mo ba may tuturing na himala ang ginawa ng Diyos na ikaw ay niligtas? Sa iyong kamangmangan, binigyan ka ng pangunawa tungo sa kaligtasan. Ito ay sapat at matatawag na himala ng Diyos sa kabila ng iyong pagiging makasalanan. Pero wag nating isipin na sa pamagitan ng pangalanan mo, angkinin mo at mapapasayo, doon kumikilos ang Diyos. Yan ay mali. At dapat iyong maiwaksi ang mga ganong klase ng katuruan, dahil hindi natin nilalapitan ng Kristo dahil siya ay mapaghimala, kundi nilalapitan natin ang Kristo dahil siya ang ating tagapagligtas, naghango sa atin sa buhay na nababalot ng burak. Ikaw na makasalanan ay kanyang tinanggal sa pagiging makasalanan, at ngayon ikaw ay nagtatamasa ng kaligtasan dahil sa kanyang ginawa, sa kanyang sakripisyo, sa kanyang paghihirap sa krus ng Kalbaryo. Iyon ang kanyang ginampanang trabaho. At ang taong nakikiisa sa kanya ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag sinabing nakikiisa, inaamin mo na ikaw ay makasalanan at wala ka dapat kapahingahan o kaligtasan, sapagkat nararapat ka lamang sa walang hanggang kapahamakan. Para sa ilan, ang unfair ang Diyos dahil sa bagay na ito. And take note, sino ba ang karapat-dapat sa kabutihan ng Diyos? Wala. Kahit sino sa atin ay walang karapat-dapat sa kabutihan ng Diyos. Tandaan natin, tayo ay minarapat lamang dahil kay Kristo. Hindi sa mabubuting gawa ng tao. Yan pa ang mga karagdagang maling katuruan o kaisipan ng tao. May pananampalataya kay Kristo, pero para maligtas, kailangan kong gumawa ng mabuti. Kilala ko ang Kristo, pero kailangan kong gumawa ng mabuti para ako ay maligtas. Yan ay maling pagkakilala.
Kapag kinilala mo si Kristo, inaangkin mo na wala kang kakayanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sapagkat si Kristo lang ang may kakayanan. Hindi ako, hindi tayo. Yan ay patuloy muli kong ulitin. Ang proklamasyon ni Pablo pagdating sa verse 1 na kailangan maipahayag ang Kristo, ipakilala ang Kristo, at mapapansin nyo, yun din ang utos niya kay Timoteo. Kailangang sawayin ang nagtuturo ng maling katuruan. At kanino? Sino ang kanilang ipinapahayag sa maling katuruan? Yung maling pagkakilala kay Kristo. At dapat itong tanggalin, iwaksi. At para mangyari yun, ang mga mananampalataya ay dapat panglubos na kilalanin ang Kristo. Hindi sapat na tayo ay mananampalataya na lang at hindi na natin kinikilala ang Kristo. Ang pagiging mananampalataya ay hindi nagtatapos sa pag-upo sa inyong mga upuan sa araw ng Panginoon. Kailangan ng parating pakikinig, pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito ay karakter ng mga mananampalataya. At dapat natin itong tignan. Bilang mga mananampalataya, obligasyon natin na mas kilalanin pa ang Kristo upang nang sa gayon, magbahagi man tayo sa mga tao, kagaya din nating namumuhay sa kasalanan noon, ay may pakilala natin si Kristo ng lubos. Walang bahid ng sarili nating kaalaman o karunungan. Tanging si Kristo lamang. At that's why, sa pagdating sa 5 solas, ay maririnig ninyo yung solos Christus. Tanging si Kristo lang. Through Christ alone. In Christ alone. Kung inaawit ninyo yung isang himno na ang title ay In Christ Alone. Tanging kay Kristo lang. At si Kristo lang. Si Kristo lang ang otoridad ng iglesia. Si Kristo lang ang dapat tignan ng mananampalataya. Si Kristo ang dapat niyang sambahin, sundin, at parangalan. That is Christ alone. Si Kristo. Walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa ilalim o silong ng langit, kundi ang pangalan ng Panginoong Kristo. At tanging sa Kanya, magkakaroon tayo ng pag-asa. At tanging sa Kanya, magkakaroon tayo ng kaligtasan kung tayo ay nakikiisa sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian. At bilang panghuling hamon, mag-ingat, gagawin ng mga bulaang mga tagapagturo ang lahat upang linlangin ang tao papalayo sa tunay na ebanghelyo. Gagawin ng mga taong may taglay ng maling katuruan upang manghatak papalayo sa katotohanan. Mayroong isang pangyayari sa amin sa kabundukan, partikular kung saan ako naroon sa Sitio Tilaga, Barangay Tulos. Itong taong to ay inaabutan ko na doon. At marahil nagsimula ang FCC Tilaga sa pamumuno ng dalawang pastor, missionary pastor, Pastor Ronnie, Pastor Ray, ay nandoon na siya. Pero dumating sa punto na kada tatanungin ko siya, ano ang naiintindihan mo pagdating sa salita, pangangaral ng salita ng Diyos? Ang lagi niyang sinasabi, mabuti ang Kristo. Sa kabila ng pagiging makasalanan ko, dahil sa Kanya, ako ay nakalalapit sa Diyos. Yan ay parating niyang papahayagan nung dating siya ay amin pang kasama. At dumating sa punto, lumabas siya, tumanib sa mga taong nagtataglay ng maling katuruan. At ngayon, kapag tinanong mo siya, ano ang FCC Tilaga, ano ang natutunan niya doon, ang kanya nang sinasabi, mali ang katuruan nila. Sapagkat
ang taong nagtataglay ng maling katuruan, gagawin ang lahat upang makahatap ng taong nasa tama at katotohanan. Kung ang mananampalataya, nagsasabing siya ay mananampalataya at hindi maninindigan sa kanyang pananampalataya, magagaya tayo sa taong iyon. Isa sa mga subject ko sa GMA is dogmatics. Pag sinabing dogma, ito ay nagpapahayag ng ikaw ay handang mamatay sa iyong pananampalataya. Hindi kami gumagamit ng systematic theology. Ang ginagamit namin ay dogmatics. Anong reason? Because we are willing to die for. Dahil sa sinasabi ng salita ng Diyos. At kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, doon kami maninindigan. At kahit sa aming kinatatayuan, kami ay pagtangkaan, hindi ito ipagkakanulo. Sapagkat willing kaming mamatay para sa katotohanan ng salita ng Diyos. Well, yan din ang sinabi ni Martin Luther nung panahong siya ay nasa diet of worms, kaharap ang napakaraming bishops, nandoon ng hari o prinsipe, at siya ay binabatikos sa mali niyang pananaw. Para sa mga taong ito, mali ang kanyang pananaw pagdating sa salita ng Diyos. At sabi ni Martin, "Here I stand. Dito ako tumatayo at tinatayuan ko ito at wala akong ibang magagawa." At sinasabi niya, "Unless that I am convinced by the plain reason of the Scripture, I can do no other." Ito ang ating tinatayuan. At wala nang iba. At ang mga taong nagtatangka na baluktutin ang katotohanan ng salita ng Diyos, hindi natin kailangan makipagpatayan sa mga taong ito. Ang kailangan natin ay ang tayuan ang katotohanan. Hindi mo kailangang makipagsakitan. Ang dapat mong gawin, manindigan ka. Huwag mong hayaan ng mga nagtataglay ng maling katuruan. Ikaw ay hatakin palabas sa katotohanan. Maging handa tayo. Dahil kung hindi pa kayo nakararanas sa mga ganoong yugto ng inyong pananampalataya, ito ay darating at tiyak na darating. Kaya't nawa, ang mga bawat mananampalataya ay taglayin ito. Ang paninindigan sa salita ng Diyos. Ano't anuman ang mangyari, dito ako nakatayo. At dito na ako mawawalan ng buhay. Yan ang dogmatics. Handa kang mamatay sa iyong pananampalataya. Hindi ko kailangang gumamit ng analogy na kung saan, paano pag merong mga taong tatanungin ka, ipagkakanulo mo ba si Kristo o papatayin ka namin? Hindi ko kailangan gumamit nun. Para sa akin, that is too much. Masyadong extreme yung ganung panawagan. But then again, ang kaya ko lamang sabihin, manindigan tayo sa katotohanan. Hindi natin kailangang makipagsakitan. Hindi natin kailangang makipag-away. Tayo ay manatili sa katotohanan. At sa pananatili natin sa katotohanan, Diyos ang gagabay sa atin upang ang mga maling katuruan ay ating mapaglabanan. Lalong-lalo na kung tayo ay nagtataglay ng mabuting katuruan, buhat kay Kristo, dahil si Kristo lang ang ating otoridad, si Kristo ang rason kung bakit tayo naririto, mga kapatid. Hindi kung sino, hindi ang inyong pastor, kundi dahil si Kristo. At kung meron mang tumatayo sa ating unahan na ipinapahayag ang Diyos at mali ang pangunawa, dapat natin itong iwasan. Tanging si Kristo at lagi at parati nang dapat mapahayag sa bawat pulpito ng iglesia. Walang iba
kundi ang Kristo. At para sa ilan, nakakainis ito. Para sa ilan na nagsasabi, bakit lagi ng Kristo? Bakit nung ako ay nasa bundok at nag-umpisa akong mangaral, ganun din. Bakit laging si Kristo ang dapat maluwalhati? Dahil wala naman tayong ibang magagawa, kundi ang ipangaral ang Kristo dahil siya ang pundasyon ng iglesia. At wala ng iba. Si Kristo lang. At nawa mga kapatid, sa bahagi niya ay meron po kayong natutunan at nawa patuloy nating pakaasamin na mas lalo pang lumago ang bawat isa sa pananampalataya at pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Muli dakilang Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Naway tulungan niyo kami na mas lalo ka pang makilala at mas lalo pang umiran ang karunungan namin buhat sa inyo at nawang bawat isa ay patuloy na tayo lamang ang parangalan at ang maluwalhati sa inyo pong pagpuri. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Amen. Makinig dito. Katulad dati kay Kuya. Hindi yan na record. Ganda. Ayan natin. Tita, tita. May na? Siya ang ganun dito. Limit na sila. Snap.